Minimum is naging katikista na or may experience na. Hindi magdoon nga no katikista gid. Kundi may experience na sa catechetical program. It's either sa Flores de Mayo, Pre-Jordan, Pre-Cana, sa MKK, etc. Pero abi, di ko uya, sino gitiri sa inyo ang wala pa gid experience sa catechetical ministry. No 1 year. Wala pa 1 year. Uy, liwat. Sino sa inyo ang wala pagid 1 year? Oh, sobra. Ang wala gid, uy, chiching, wala ka pa 1 year? Ay, hala, ano ni Bay? POS, gali kita sini. Sige. So therefore, naglukso kita gamay. No, medyo naglukso kita because I am thinking, anyway, the program of ETCHE on BOS is simply the history of the parish, the vision, mission of the PCM. So with that, sili ko, bay na lang ng BOS ka na. So na lang kita sa BFFP. But anyway, ma-crash course na lang kita si para sa basic orientation. And siguro, this will be part of your final exam sa katapusan, no? Sa aton is matapat na kamudaan research ng history sa inyong parokya na para nga masamat naton ang requirements ng Episcopal Commission. Kag next is may ara na kita ng vision mission pang diocese. Kag makita nyo na no sa aton yung ang vision mission pattern ina sa nagibo kita sa synod, Third Diocesan Synod of Haro. Wala na natin ginbako, amo man gyapon ng aton nga vision mission. So himuon ninyo sa matamat nyo na nga pungkuan sa inyong parokya, kag himuon ninyo sa parish equivalence. Pwede ba na tuluan na kamo sila next time, no? Kung sa mga catechetical coordinators meeting, next siguro ng mga binulan, tuluan na kamo para na makahibok kamo ng vision sa inyong parokya, pattern sa iyang ka-diocesan. Kaya doon di maging kinanglan nga mag-orientation pa kita. No? Kaya when we say orientation, ina-orient pa lang para ini sa mga pag-o. Ang basic orientation program ay ang planning to give this sa mga youth catechist natin kag sa mga aspiring catechist. Anyway, sige na lang. At least, din ninyo makita nga ang atong programa sa ETCHE is kasunod kita sa general program sa national level. This is para sa formation ninyo ng mga katekista. So after mo mag-basic orientation seminar, ang munang BOS, Basic Orientation Seminar, next sila may muon is mag-Basic Faith Formation Program, BFFP. So again, sa BOS nato, ang mga coordinators nga rin diri, sino galing mga coordinators? Bayaw kamot? Sige. Tanan nga mga coordinators nga rin diri, kaya mga coordinators nga nag-a-attend sa first Saturday meeting, next coming months, tagaan ka mo on how to conduct basic orientation seminar. No, tagaan ka mo sa flow para nga bisan kamo na lang sila ang mahatag upod sa tanan ng mga katekista sa inyong parokya kag sa mga bangko. Part sila sa inyong activity is to storytelling ninyo ang history sa parokya. Kaya kinanglan, ang katekista, balaan nyo ginanay ang history sa inyong parokya. Diba na? Kaya you are serving your parish and you must know the parish that you are serving. Then sina, mahimo ka mo sa inyong vision mission, pattern sa vision mission sa atong diocese. Then, ma-checklist ako sina kung tanan nakapatigayo na sa basic orientation seminar. Importante na may arang na kita dira nga Vicarate Catechetical Representative. Amo na nga nag-chat ako sa inyo that this coming Saturday, i-request ko anan liwat anay, no, ang mga coordinators nga ma-excuse lang for some time.
kay kinahanglan naton mag-eleksyon, magpili sa aton Vicariate Catechetical Representative. Kaya nagpag-o ang aton Vicars Foreign. Ang inyong Vicars Foreign, kinpadalaan ko na sa letter, di ba? May nagdala sa inyo. Kag in-inform sila ng pangabay na pwede makapamili na sila sa ila nga Vicariate Catechetical Coordinator. So ano inang Vicariate Catechetical Coordinator? Vicariate Catechetical Director. Hindi lang ang coordinator, no, kundi director gid. Kag ang purpose ng Vicariate Catechetical Director is mangin director sang catechesis sa inyo bikaryato. Because you know what, ining ato nga BFFP program nga WCC, ginasumura nato na hindi subong sa diocesan level. Because time will come, dalon ini sa bikaryato. So ining ato ni ginahibo ang klase-klase, kamo lang sining that's why nagasiling ko sa inyo nga antusado lang anay, no? Kay kamo pioneer batch sini. Kay man after sa sining tatlo ka cycle, iga dalon na ni sa bikaryato, hindi na niya central base. So at least kamo ang pioneer nga dirigid mismo, no, sa may sentro sa diocese ang inyong BFFP. Kay Manson sini, pagka next sining around nga cycle, dalon na ni sa bikaryato. Kag ang pakabayo na lang nabon sila nga matudlo is kung sino ang inyong Vicariate Catechetical Director. Di ba may sway natin kinala, may mga parigid nga magabulig sa Atche by Vicariate. Kag siya na sila ang mahimo sa flow sa klase kung sino nga mga pari dira sa bikaryato o kung tira sa kilid sa bikaryato ang pwede magtudlo. Ito muna ni, pero dito na. Ito muna na. So muna na, no? Pero kinanglan, atusan nyo ni Anay, kay kamo sining pioneer badge. No? That is why nga, nag-BFFP kita, WCC format, tungkol kay diri kita nagahimo sa ato program. Kag based sa ETSE nga manual, igatudlo sa BFFP, ang pinaka-basic yun na content sini is basically about the CCC. Amo na nga CCC ang atong material, kag na-divide ang BFFP, no, into 3 divisions. We believe, we love, and we celebrate. Amo nang ilang nga title sina. So we believe, that is the creed, the doctrine. We love, that is the moral aspect. And we celebrate, that is the liturgy and the sacraments aspect. So para makagraduate ikaw sa BFFP, kinanglan maagyan mo ining tatlo ka cycle. Kaya importante ining BFFP. Kay dili ka mo itudluan sa bilog nga CCC. So bali, kung matapos ninyo ang WCC, nabasa nyo na ang bilog nga CCC. Amo na gani ginamit ko. Kung matapos nyo ni ang tatlo ka cycle, okay ba, ka mo ha? Kung matapos nyo ni ang tatlo ka cycle, that means mabasa nyo din ang bilog nga CCC. So kung subong, hindi nyo pa mabasa, kay amat-amat. Di ba lang? Kay amat-amat. Pero within these 3 cycles, kung makagraduate na kamo sini is nabasa nyo ng bilog nga CCC. Pero every cycle, may ara kita nga ginahimo nga graduation. Graduation for a particular cycle, no? Pero titipunon nyo na ang inyong certificate, kay may ara kita nga general pagid nga certificate nga natapos nimo ang bilog nga BFFP. Okay. Hindi ikaw makasunod nga site nga program kung hindi ka anay maka BFFP. Ang BFFP, ang after sina, the third cycle is now what we call the basic catechetical formation program. Sa basic catechetical formation program is ang focus is methodology
and Pedagogy. Ang sayo ron, amo na ang daw in-service training. Dira ka mo sa Basic Catechetical Formation Program, hanason kung ano ang mga nanarinsari ng mga metodo kag pamaagi sa pagtudlo. Pero syempre, samtang naga-formation program ka mo mga katikista, wala nagauntag ang atong catechetical program sa bilog na diocese. Kita nyo, naga-synchronize ini. Ginatagaan ka mo formation program sa ATSE, pero ang ATSE nagahimo man sa catechetical program para sa bilog na diocese. Kag amoy na ang connect sa 5 banner programs naton. Adult, pre-sacrament, school-based, youth, and community-based. That is why, nga do karong gituligan, nga may iban sa inyo nga nagasiling, nga hindi sila mag-agi sa WCC, kay ma-focus na lang sila sa banner program. Ang banner program is for the catechetical program, where in fact, this program is for you. Guess nyo? Lain niya. So may duwa kita ka sanga sini. Gina-form naton ang katikista, kag gina-provide naton ang programa sa catechesis sa bilog nga diocese. So naga-synchronize ini amo na nga mabrukudlay sa inyong part, kay nuwas nga naga-training formation kamo, at the same time may ginahatag man sa inyo nga ubra para sa diocese o sa parokya. Kaya hindi man pwede yung magsiling kita sa aton mga kaparian nga, why kita anay catechetical program kay maklase lang kami, di ba? Hindi pwede maguntat ang Flores de Mayo. Hindi pwede maguntat ang pre-cana, ang pre-baptismal. Hindi pwede maguntat ang aton nga catechesis sa eskwelahan, di ba la? So sige man ang yapon, pero naga-synchronize kita nga nagasigi ining aton catechetical program, pero kamo nga mga katekista is gina-providean gid sa maayo nga formation program. Amo na nga kinahanglan mo gid mag-eskwela. Kay karon kung hindi ka diri mag-agi sa sini nga program, how siyaw ang iyong mga katekista? Kung sa ron, kuro-kuro katekista ka lang, kuro-kuro katekista ka lang, pero walang ka nag-agi sa formation. Masiling ang iba, ako na na. Oh, laging maniya, no? Ang may struggle sa public school, sa isa katuwing, twice mag-in-service training, di ba lang? Sige ha. So, yes, nas na. Ay, okay. So, kung naintindihan tayo ang letter, sa letter, nabutang ko na to actually, nga pari ang mapili. No? Sila ang mga pari sa Vicariato ang mapili kung sino may catechetical heart. For example, si Father Jube. Kung sino may catechetical heart, no? Ang may heart sa katekista, pipilion sa mga pari, kag siya ang Vicariate Catechetical Director. Kaya ang ining BFFP program, ipanakot na ni nato dason sa Vicariato. So, ang Vicariate Catechetical Director, ako yan di ba sa diocese, para nga ako niya, di ba ko matamaan ka palibog, no? Kundi ini nga program, nag-inupisahan na naton sa inyo, so iniya do, ano na ni? Do pioneer gani. So, ini nga program, ang ginahatag sa inyo, ihatag na ini sa Vicariate Catechetical Director, kag siya na sini ang ma-design ng program dito sa inyo Vicariato para masabat man ang problema sa mga taga-Norte, taga-Guimaras, na hindi kami basta-basta makakadto sa haro kay malayo, di ba lang? So, amo niya nga ito niya nga response. Pero feeling ko din kamo, may kamong pioneer sini, antos lang kamo anay, kaya kinanglan may pioneer din. Para nga may program kita, kag ini ato program is ihatag naton sa Vicariate Catechetical Director, kag siya na sini ang mahatag sa BFFP sa bilog ng Vicariato. So dito na ang iniinimo naton, dito na maklase sa inyo ang mga Vicariato, depende kung din sila ma-design. For example, labi sa Vicariate of St. Paul, kung dira sa Tansa or dira sa Molo, depende kung din na design. Kag sila, kag si Vicariate Catechetical Director na ang mang-top sa mga pwede magtulog-tulog.
kung sino magtudlo sa subong Jesus. So kung may mga pari man dira malapit, so sila. Kung taga Gimaras sabi, itap na lang dito ng mga pari sa Gimaras. O kung kamo nga nakaagi na sini. Doon mo na. Gets nyo? So kamo sini someday nga nag-aragi sini, kamo gini someday ang mabulig tudlok sa BFFP sa inyo bikaryato. So medyo nakita nyo na ang direksyon natin. So this BFFP WCC program will go in the vicariate level. So madepende ina sa inyo vicariate catechetical director kung imuon niya weekend yapon or imuon niya 2 weeks sige-sige adlaw-adlaw. So depende na yan sa bikaryato na ninyong style. Basta may program siya nga sundod nga amo ni ang mga klase nga dapat itudlok dinhi kakinahanglan ng tanan nga maagi sa BFFP maubos gid ang CCC. Amo malanan no? So therefore, hopefully years from now tanan nga katikista hindi maging perfect well versed sa CCC. Amo na. And then kung kamo nakatapos na kamo sa BFFP, kamo na tayo na ma-attend sa Basic Catechetical Formation Program. Kung sabihin, dasing lang na, do 1 week lang na, no? Do 1 week nga stay in. Stay in na. Do ako na lang do SCI nyo sa una, pero i-simplified siya nga 1 week na lang siya. Di ba sa una, yung inyong SCI combination mo, may CCC, kag may methodology. Ini yung Basic Catechetical Formation, do 1 week na lang inang stay in. Hopefully, si Father Jovic ni Aton nga student. Pwede na diri. So 1 week na stay in, kag may request kita sina nga mga people from the national nga maghatag sa 1 week na program for the basic para tulungan kita on how to use the lesson plan, how to make catechetical module, etc. Then after sila makagraduate ka na sa pagkamatuon, kung matapos mo na ni tanan-tanan, amo na lang imo yung stepping stone, no? Kay time will come na may institution kita sa lay catechist, amo na ng basic requirements. You don't need to become a master's degree and a doctorate in catechetics. No, para sa ito, nasyala na isa, si Doc Linda. So, that is why I am looking forward on September sa atong catechetical month. I will be inviting Sis Norma. Si Sis Norma ang the first woman. Kaya duwa man lang sila mong lalaki, upod niya. The first woman lay nga gin-institution ni Pope Francis sa Rome. Para mabalaan ninyo nga why siya ganing master's degree, why siya doctorate degree. She just finished the BFFP program and the BCF program. And bakod kami heart siya for catechesis, she was instituted as a lay ministry of catechist. And hopefully someday with your vicariate catechetical directors, that is why importante ang role sa mga vicariate catechetical directors kay ubrahan na namon sa program kung paano i-implement ang antiko ministeryo ang aton handom someday nga mangin full-time catechist ang tanan nga instituted catechist. Kung nahimo sa Maynila nga mas wilduhan ang full-time catechist, so base may kumara nato. That's why kinanglan gid ang bulig sa mga vicariate catechetical director kasi sila sinang mabulig sa akon sa pag-ubra sa program. Ang tublang iya sa Maynila, ito pala, ano ilang benefits, ano ilang sweldo. So, amo na ang role sa vicariate catechetical director. Kami sinang maubra sa guidelines in the diocesan level for the full implementation of the antiko ministerium. But before that, that is why nga this coming Saturday, actually hindi man siya election sa catechetical representative sa vicariate, kundi masubmit kada vicariate sa 3 kamalan, no? Kada vicariate sa terna sa amon ng mga pari, tawag na namon terna, no? So kada vicariate masubmit sa 3 kamalan nga prospect sa nga mga vicariate catechetical coordinator.
So sa tatlo kangalan, ang isa sina automatic mangin katikatical coordinator sa Picaryato. So siya ma-work hand in hand sa director sa Picaryato. Ang isa mangin secretary, ang isa mangin treasurer. So therefore, ang term na isang ninyo, automatically officers sa Picaryato. Ano na simple. So ako na ha, Padre, ano ka dito? Tigil. Okay, so our topic for this day is on basic teachings about Jesus nga ginspilaan ni Father Jubik for sa isa ka semester. Pero sa inyo, mag-introduction lang ini because we are now starting the second article of faith. And the second article of faith is, ano gani? I believe in Jesus Christ, the only Son of God. Okay. Now, first question. Sa sini nga pamangkot, who is Jesus? Ang next natin nga pamangkot, who is Jesus according to what you heard and learned? Abe. Sino si Jesus? Sunod sa inyong nabatian, kag nabalaan. Yes, sister, in the Jesus is the second divine person, and he is the Son of the living God. Thank you. Very good, no? Very big point. Brad. In the beginning, there's God, there's a Word, and there's a Spirit. The Word is Jesus Christ, became flesh through Mary. John chapter 1 na tayo. Yes, thank you. King of the universe, that's on two wheels and two natures. Word became flesh. Anong two nature? Body training. Okay, very good. Next, Nay. Jesus is the Son of God, born of the Virgin Woman. Para sa Virgin Woman, so kilala ko rin. Oh, sige, diri sa likod, hindi doon nagkatulog na kamuti. Ay, beautiful. Sige, sino? Jesus as Savior and Redeemer. Jesus is the heart and the center of catechesis. Jesus is the only begotten Son and our Savior. Okay, diri sa inyo, ikaw na sino si Jesus? Jesus is the heart of Christian prayer. English po English. Ikaw na. Jesus is our Savior. Okay. Last one. Doon may lang ipagindra. Jesus is the second person of the divine Trinity. Next one. Yes, mother. Si Jesus, ang anak sa Diyos, tao para sa atin. Yes, last one. Si Jesus, Diyos nga magaluwas siya sa iyang mga tao sa ilang mga sala. Sige. Jesus is a Messiah and anointed one.
Jesus is my fortitude in time of my adversity. Ano to? Jesus is my fortitude in time of my adversity. Ang personal mo na lang ha? Ang ginamamangkot natin is sino si Jesus sunod sa inyo nabatian kang nabalaan. Okay, we open our CCC book. And our CCC book, our class for this day, will focus sa sining ng mga importante ng mga numbers. That is from CCC number 422 CCC number 422 until CCC number 455. So, ang muna yung atong klase, no? Pagitaan na daan ninyo. 422 to 455. In this lesson, you will be learning Jesus as the heart of our catechesis, as the good news. You will be learning about the names of Jesus, the meaning of the word Jesus, the meaning of the word Christ, the meaning of the word only Son of God, and the meaning of the word Lord. Importante din aton lesson because this will pave way for the basic understanding of our Christian faith, which we call in the general sense as Christology. Yan ang bulpit, ang tintalpit, ang dali ba? Sorry. Ako dapok, dali ko. Ay, lang. Natapisan. So, Christology is a very important school of thought in the general subject of theology, which is the study of God. So, in particular, magsiligid ng theology, damo ini. Kay kada religion or kada school of faith, may iya siya nga theology. For example, lain ang theology sa Islam, lain ang theology sa Buddhism, Hinduism. Our Christian theology has its own general scope, no? And one of this is Christology. So, very clear, no? Kung ano meaning sa Christology? May word nga Christos, and may word nga logi, logos, Christos, or which mean the study of Christ. So this is basically an introduction to the next succeeding articles of faith that you will be learning. Okay, sunod-sunod nini. Kung atong tanawon sa aton nga credo or sa creed sa aton nga simbahan, ang pinakalaba nga bahid sa creed amo ang parte sa Jesus. Sakto? Kita nyo? Kaya ang sa God the Father, ano mo nagkilaw na talaga? Kaya sa God the Father, isa lang, sa kay Jesus damo, sa Holy Spirit, mga duha. So majority tanan kay Jesus. So in this, you will be learning in the second article of faith, divided into four main parts: the name of Jesus, the two natures of Jesus, the meaning of the word Jesus, and the title Christ. Now, Jesus Christ, sino si Jesus, di ka mga problema, no? Di nyo lang kinanglan, pang suluhon, tagaan, takamuhan out, karong pamatik lang ako. Kayo nuwan, hindi nyo man inintanan ma-absorb, pamatik lang yung kamo. Kung magsagi ka mo kung kasulat, magsala-sala, malalang ko ng panulat nyo, hindi ko kay Chindi. Importante mamati lang ako. Kay pagyan ko lang ni Anay, kay karoon, itahiho na ni nato tanan-tanan, no? So, tasigay lang ni kayo, ano lang ni, Christology ni daan, simple, huntani. So, sino si Jesus, di ba? Sino nyo kayo na? The second person of the Holy Trinity, and He existed from eternity as God the Son in unity with the Father and the Holy Spirit. Kag mabasahan nyo na sa unang kapitulo sa Ebanghelyo sulod kay San Juan.
Di ba ginabato kinalibrad, no? So, limpyoon paliwat, no? Ay, good. Ang Diyos nagpadala sa iyang manumbalita, ang tao nga ginhingalanan kay Juan, nga nag-abot sa pagsugid sa mga tao na hanungod sa kapawa. Ginsugiran niya sila abot ang tanan magpamati sa mensahe kag magtuo. Siya mismo hindi among kapawa, referring to John the Baptist, kundi nag-abot siya sa pagsugid lamang na hanungod sining kapawa. Ini amo ang matuod nga kapawa, ang kapawa nga nagaabot sa kalibutan kag nagaiwag sa tanan nga mga tawo. Ang pulong yara na nga daan sa kalibutan. Ang kalibutan gintugas ang Dios paagi sa iya. So sino ini paagi sa iya ginatumo diri? Si Jesus. Si Jesus. Kay pulong kinistoryahan tamo. Ang pulong yara na nga daan sa kalibutan. Ang pulong si Jesus, di ba la? Ang kalibutan, kintugas ang Diyos paagi sa iya. Pero ang mga tao sa kalibutan, wala magkilala sa iya. Kaya di ba anong ginimo? Sang tao kay Jesus? Impatay. Nag-abot siya sa iya kaugalingon nga banwa. Pero ang iya mga kasimanwa, wala magbaton sa iya. Sino ining mga kasimanwa kinatumo diri ang mga Israel? Pero mayara gidman nga nagbaton sa iya kag nagtuo sa iya ngalan. Gani ginhatagan niya sila si kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Nangin anak sila sang Dios hindi sa tawhanon nga paagi, no? Bisan pa nga natawo sila sa tawhanon nga amay, kundi ang Dios mismo ang naghimo sa ila nga iya mangin anak. Kag ano ini paagi sa sakramento sa so therefore sino ginatumod diri nga nangin anak sila sa Dios hindi sa tawhanon nga pamaagi. Tanan nga mga Kristiyano. Ang pulong nangin tawo kag nangin kabuhi sa tunga namon. Nakita namon ang iya pagkagamhanan nga puno sa pagigugma kag kamatuoran. Ini amo ang kagamhanan nga nabaton niya subong bugtong nga anak sa kamay. Gani sa kabuganaan sa iya gugma nangin maayo siya sa aton tanan kag nabaton naton ang nagadinasundason nga mga kaayuhan. Ang kasuguan ginhatag sa Dios paagi kay Moises, pero ang gugma kag kamatuoran nakabot paagi kay Hesus Kristo. Wala simbisan sino nga nakakita sa Dios, kundi mismo ang anak sang Dios nga yara sa tupad sa kamay. Siya amo ang nagpahayag sini. So ako na nin summary sang Christology, no? Kung sino si Jesus. Di ba na? Balikan din nato ng rason kag kamangdanan. Kung ano gid ang rason nga ang kinahanglan si Jesus mangin tawo. Kay si Jesus hindi lang ordinaryo nga tawo. Si Jesus Diyos kag tawo nga matuod. Liwat, si Jesus Dios kag tawo nga matuod. Sa bilog nga kasaysayan sa kalibutan, sino lang gid ang Dios kag tawo nga matuod? Yan. Wala na sa iban ha? Di ko magsiling si Mama Mary ha? Diyos kag tawo nga matuod sa bilog nga kasaysayan sa kalibutan, si Jesus gid lamang. Karon, nga ang kinahanglan si Jesus magkari sa kalibutan. Tungod kay siya mangin pinili, mangin manluluwas
mangin Ginoo sang tanan. Amoy ng kahulugan karon sa iya tagsa-tagsa ka mga titles o kon pangalan. Nga kay man kinahanglan niya magkari sa kalibutan agod mangin aton manluluwas. Di pader nga ang kinanglan kita luwason. Kay nakasala kita. Tingaa kinanglan kita luwason sa aton sala. Kay So babalik kita ang unang natawag nga kompendium o kung tuksuan. Yun what, ang tuksuan nga style sa katekesis sa una, question and answer portion, di ba la? So ang question and answer, pamangkoton mo, sino si Jesus? Sabat ka mo, Ben? Si Jesus, anak sang Diyos. Tinga si Jesus nangin anak sang Diyos. Siya mangin aton. Tinga siya aton mangin manluluwas. Siya ang pakay tungod kay kita may anong sala sang tao? Amo ng tuksuan. Di ba la? Aware ka mo sila nga amo ng tuksuan. The series of question. Pagkada pamangkot, sabat. Pero ang sabat mo, may pamangkot pagid na. Kagang pamangkot mo, agang sabat mo, may pamangkot pagid na. Wala na nagatapos. No, wala na si end nga tuksuan. Amo ng tuksuan. So therefore, ang tuksuan, kailangan Q&A, question and answer. Kag sige-sige ina, hasta nga maubos ubos ginawa nyo. Kag kung maubos ng kilo-kilo, ganyan. Kag kung maubos na ginawa nyo, patay ka na. Kaya nuwan, wala katapusan ang totoo nga tuksuan. Kaya man, ang ginaistoryahan naton, misteryo. So, matadaan nyo. Okay, so we proceed. He is the incarnated Son of God, and because He became man in the womb of the Virgin Mary, so importante ini, anak siya sa Diyos, no? Si Jesus nga anak. Si Jesus nga anak sa Diyos. Kag si Jesus may duwa ka natures, divine and human. Ang iya nga pagka-divine, no, ina-share niya, no, upod sa Diyos Amay kag sa Espiritu Santo. Ang iya nga pagka-tawo nagikan sa mahal na Birhen Maria. Next. Anong ginahambal o ginasiling sangdaan niya kasugtanan tuhoy kay Jesus? So may duwa kita diri ka Bible verses from the Old Testament. Halin sa Genesis chapter 3 verse 15. Amo ni ginatawag nga proto-evangelium. When we say proto, first, the first gospel. Sabi, amo na yung kasabalay pamangkot ka mo. Where is the first gospel written in the Bible? Sa libro sa Genesis. Kag ginatawag ina a proto-evangelium. Genesis chapter 3 verse 15. Ano ini? Basahon ko. Himuon ko nga ikaw kag ang babayi magadumtanay. Yeah, dahil kay ba ini no? Ang iya kaliwat, kag ang imo kaliwat, mangin kaaway, sa walay katubtuban. Ang iya kaliwat,
dugmok sa imong ulo kag magapuntok ka sa iya tikod. Kag nagsiling siya sa babayi, dugangan ko ang imo pag-antos sa imo pagpusong, kag ang imo kasakit sa imo pagpamata. Pero handumon mo gihapon ang imo bana, kag siya magagahom sa imo. Kag amo nga mga babae, gahandom ka mo sa inyo bana. Wala bana, balo na, patay na. Ang iban, wala ikatilaw. Kag nagsiling siya sa lalaki, bangod kay nagpamati ka sa imo asawa, kag nagkaon sang bunga sang kahoy. Nga ginsiling ko sa imo nga hindi pagkaunod, ang duta pakamalauton tungod sa imo. Kita mo kabangtik ang init subok. So ang init ka hindi yun ipapasulo ng Diyos. No? Konsekwensya, inisan sala. That's why paragtik ang duta. Subong init kalibutan. Gani magpangabudlay ka sing tudo sa bugos mo nga kabuhi, agud makapatubas sing tuman nga pagkaon para sa inyo. Ang duta magapatubok sang hilamon kag tunupon nga mga tanong, kag mapilitan ka sa pagkaon sang hilamon sa latagon. Mga baka na kita sini. Kinahanglan magpapanlahas ka kag mag-obra sing tudo, agud makapatubas ang duta sa nagakaigo nga kalanon para sa imo. Tub-tub magbalik ka sa duta, sa diin ka maghalin. Kay ginhimo ka halin sa duta, kag sa duta ka man magapalit. Ginhingalanan ni Adan ang iya asawa kay Eva, kag ang kay siya ang iloy sa bugos nga katawhan. Kag ang Ginoong Dios naghimok sing mga bayog halin sa panit sang mga sapat para kay Adan kag sa iya asawa, kag ginpabayuan niya sila. Amoy nino ang aton nga kapalaran kag bangod sang sina nga sitwasyon nag-adto sa kalibutan. So, amuni ginsiling din sa Genesis chapter 3 verse 15, no, nga ang kaliwat ang kaliwat sang babayi magadugmok sa imong ulo, kag ikaw magabuntog sa iya tikod. Ang gina-refer niya diri si Mama Mary nga atong mabasahan sa libro ni Propeta Isaiah. Isaiah 7 verse 14. Tungod sini si Isaías nagsiling, karon kaliwat ni Haring David, pamati kamo, hindi maayo para sa inyo ang pagpaugtas sa mga tao, paugtason man bala ninyo ang Dios. Karon ang Ginoo mismo maghahatag sa inyo pamati, sang sini nga tanda, ang isa ka dalaga magabusong kag magabatak sang isa ka anak nga lalaki, kag pagkatawgon siya nga amuna na. So ginang-connect ina, no? That is why proto-evangelium is the first assurance sa aton. Nga bisan that time daw nagdaog ang yawa, di ba? Daw nagdaog ang yawa. Nagdaog ang yawa, no? Nasulay niya din si Adan, kag si Eva. Nadaogin sila, no? Kaya ang ilang nga mag-retreat and surrender, sign dito yung napukan, yun sila yan, nahuyak, yun sila, nanago, yun sila yan. Pero bisan nga nagpanago sila yan, kita sa gyapon sa mahal na Diyos. Pero kita nyo, wala gintuyok sa Diyos ang kalautan nga ni. Kaya di bala, gintugan niya ang tanan, nga matahong, kag perfect. That is why when you teach kinder and grade 1, amo nang focus sa inyong lesson. Everything is beautiful. Everything is happy.
Everything is joyful. Amo nang focus sa grade 1. Kay amat-amat mo na dayon isulod ang nagakatabo nga realidad sa palibot. Di masiling na yung mga bata, kalaw na ang mga ginapasakot-sakot mo kami nga doon sila sadya kita. Pero it is in fact, nagasinakot kita, puro ka para malas, ilok na naman kay init. Di ini nagalin ang init, di ini nagalin ang gutom na ko nga, tagparanyaga na, puli na ta, makatikisis pati mo. Panyaga na ta. Tapos mama, puli, na late ako, gipasakop pa ko ni tatay, 5 baldi. Di ba na? So, di na mo David masulod. Nga nagapangabudlay ka mo, nagagaantos kita, may kasakit. Wala ini tanang buot sa Diyos. Bangod ini sa konsekwensya sa sininga sala. Pero from that book of Genesis, gitagaan na dayon kita sa Diyos sa isa ka promesa o kung saan na may babayi ng iya anak. Nga ini nga babayi magadugbog sa imuulo. Pero may resistance. Kay man bisag ginagdugmok na ang iyang ulo, ang yawa hindi gyapon magpaperde pilo. Mangbuntog gyapon sa tiil. In short, ang yawa ginadugmok na mabalos pagid. Di ba lang? That's why hindi ka matingala. Kung may ginakorek ka mo nga sala nga sistema, kung may ginakorek ka mo nga sala nga batasan, wala sing may ginakorek nga okay lang. Biskan bata mo, biskan birahi ka waswas, biskan birahi di na ka waswas, gin sermonan mo na, gin kastigo mo ba, gin sipa mo na, pero mabalik pa rin ako pero mabais. Kita niyo? Ang style sa yawa, no? May ako ginagawa. Why masato ng bata mo ng yawa na gano'n. Pero ito ako ginang style. Basta na you go against a particular bad system and you correct that particular bad system, may resistance kita. Isa sa parokya nyo, di ba la? May makita ka mo nga hindi manami. For example, may mga pari, kamo sa inyong parokya, luyag niya nga i-correct sa sistema sa inyong parokya. Subong, di ba bago inyong mga pari? Kung may bago ang gina-introduce, may resistance kita yun. Di ba magkuto niyo man kagulingan nyo kung nag-resist ka mo? Kasi yawa. Pero natawon niyo man din kung ano man ang iyang point. No? That's why nga, don't just react. No? Also do your own examination kung ang imong reaction is nagasanto o kung hindi. Di basi nga nag-react ikaw sa maayo, tito yawa, kagid yung nagabuntog no? Kinalapak ka na, nagapangbuntok ka pa. So remember that analogy, no? Siguro, karakagata. Sige po si kiraw-kiraw na siya. Kiraw-kiraw din. Next. Pagyan natin partly ang genealogy ni Jesus. No? Dili nato makitaan nga si Jesus tutuod nga tao. Walang question nga si Jesus tutuod nga Dios, di ba la? Pero si Jesus bilang tao, matrace nato ang iyang pagkatao sa duwa ka pamaagi. Ang iyang human nature sa duwa ka pamaagi. Kay Maria, kag kay Jose. Si Maria, sure ball siya nagpusong. So therefore, bagod kay Maria, may lawas si Jesus. Kung wala si Maria, may lawas si Jesus. Kung wala si Jesus pilawas, pwede siya malansang sa cross? Siyempre, ang ilansang mo. Kung wala si Jesus ay lawas, ano ilansang mo sa cross? Wala. So therefore, kung wala si Maria, wala si Jesus na nalansang sa cross. Kung wala si Jesus na lansang sa cross, may kaluwasan? Wala. So kung wala si Maria, wala kita maluwas. That is why may title si Maria, Salvasyon. Di ba la? So ako na mga rason. So,
wala question ang pagkatao ni Jesus nag-trace kay Maria, kay si Maria, tao, matutuon. Tinga pa, na nadara dirang si Jose. Di ba si Jose, ano rin ni Jesus? Ano rin ni Jesus? Si Jose, foster father. So magsiling ang foster father, ano na ko sa yuron? Abi, masigaw malang ka mo ang poster. Di ka mo ka-chindi. Ano meaning? Nagatindog. Hindi siya pwede magpatang. Ape, ang pinakasimple maging kapag translate yung poster father. Tatay nga. In short, ano siya? Ano na? Ano siya? Stepfather. Hindi mo siya stepfather. Ang stepfather na iya, ang nanay mo, namana, liwan. Yung pala, amay-amay, nanay. Amo na. So, yan na. Nagtindog. Basta, lating chindihan niyo Okay. So, si Mama Mary, wala na-identify maayo ang iya nga linyada, no? Pero kay Joseph, na-identify, kag ginabasa, ina naton, every time sang aton nga aginaldo mas, ikaduwa ina nga adlaw. So, ang iya nga linyada ni Jesus, na base sa una, people of Israel, tribe of Judah, pamilya ni Hesi, upon balay ni David. So therefore si Jesus, pumuluyong sa Israel, halin sa tribo ni Juda. Di bala sino gani si Juda? Bata ni? Okay. Si Juda, bata ni Jacob. So mabasahan nyo na sa libro sa Genesis, Genesis chapter 29, verses 31 and following. Sa makita sa Ginoo nga labigin ang paghigugma ni Jacob kay Raquel, di ba la? Sino gani ang mga magulugtok? Si Raquel, kag si ang bugtog niya, si Lalita na si Rebecca. Si Rebecca na amurang nanay ni Jacob, no? So, mabugtog si Raquel kag si Leah. Pero, gibuot niya nga magpamata si Leah, pero si Raquel wala makapamata. Gani si Leah nagpusong kag nagbata sa lalaki. Nagsiling siya ang Ginoo, nakakita sa akon kalisod. Karon ang akon bana magahigugma sa akon. Gani ginhingalanan niya ang bata kay Ruben. So si Ruben, bata ni Leah. Nagpusong siya liwat, kag nagbata sa isa ka lalaki. Nagsiling si Leah, ang Ginoo naghatag naman sa akong sininga anak. Tungod kinakabati siya nga wala ako ginahigugma. Wow, drama. Gani giningalanan niya iya kaduwa nga bata, si Simeon. Nagpusong siya liwat, kag nagbata sa isa pagid ka lalaki. Nagsiling siya karon ang akon bana, mangin malapit pagid sa akon. Bangod nga nakapamata ako sing tatlo ka lalaki. Kag giningalanan ni Leah ang iya bata, si Levi. Kag nagbusong siya liwat, kag nagbata pagid sa isa ka lalaki. Nagsiling siya, karon dayawon ko ang Ginoo, kag giningalanan niya ang iya ika-apat nga bata, Juda. So sino ang apat ka bata ni Leah? Kag si Juda. Pero si Raquel wala makapamata kay Jacob. Gali nangimon siya sa yautod nga si
Leia. Kag nagsiling siya kay Jacob, hatagi ako sa bata kung hindi mapatay ako. O drama, no? Nami ka drama nila. Si Jacob naakig kay Raquel, kag nagsiling hindi ako makatalo sa Dios. Siya ang nagbuot nga hindi ka magpamata. Nagsiling si Raquel, yari ang akon ulipon nga si Bilha. Huliri siya agon magbata siya para sa akon. Sa sini nga paagi, manginhiloy ako sa isa ka bata. Gani ginhatag niya ang iya ulipon nga si Bilha sa yabana, kag ang yabana nagpakighiro sa iya. Si Bilha nagbusong kag nagbata sa isa ka lalaki. Si Raquel nagsiling, ang Diyos nag-apid sa akon sa paghukom. Ginpamatian niya ang akon pangamuyo, kag ginatagan niya ako sa isa ka anak na lalaki. Gani hingalanan ko siya Dan. Ang ulipon ni Raquel nga si Bilha nagbusong liwat kag nagbata sa isa pagid ka lalaki. Si Raquel nagsiling, nagpakig-away ako si kabudlay. Kag nagpakig-away batok sa akon ang akon utod nga babayi, kag nagdaog ako. Gani ang ikaduwa nga bata sa timbang, giningalanan niya Neftali. Sa pagkatalupangot ni Leia, nga naguntat na siya pamata, si Leia naman ha, ginpaasawa niya ang iyang ulipon nga si Silpa. Sino ganiyang ulipon ni Raquel? Sino ang ulipon ni Leia? Si Silpa kay Jacob. Dayon si Silpa nagbata sa isa ka lalaki. Si Leia nagsiling, makalaron ako. Gani giningalanan niya ang bata Gad. G-A-D. Ang ulipon ni Leia nga si Silpa. Nagbata pagid sa ikaduwa nga lalaki. Kag si Leia nagsiling, daw ano ka malipayon sa akon? Karon ang mga babayi magatawag sa akon nga malipayon. Ginhingalanan niya ang ikaduwa nga bata ni Silpa nga Aser. Isang tion, isang tagila. Karadawan manigitan. Doon nakadlaw ka mo. Kanabi ka kabuwi niya ako doon. Kanabi ka kabuwi niya ako. 4 babae, bulos-bulos. Isang tion, isang tagalani, isang trigo. Sino ganyan magulang na bata? Si Ruben. Nagkadto sa uma, kag nakakita sa mandragora. Ano ni? Prutas ini ang mandragora. Oh, the dragon fruit ni. Kanta ka na ng silid. Tingnan na, hindi mo yung natubo ang dragon fruit sa disyerto. Kay cactus na siya. Nagpanguha siya sa mandragora. Kagindala niya sa Iloy nga si... Ay, nagsala na sila. Sino ang nanay ni Ruben? Leia. Karon, nakita ni Raquel. Si Raquel nagsiling kay Leia, ay, hatagi man ako sa mandragora sa imo anak. Si Leia nagsabat, hindi pa balatuman, naging kuha mo na ang akon bana. Karon nagtinguha ka pa sa pagkuha sa mandragora sa akong anak. Oh, grabe, magbugtaw ni, di ba na? Magutot ni. Si Raquel nagsiling, kung ihatag mo sa akon ang mandragora sa imong anak, sarang ikaw makahulit kay Jacob sa siniya gabi. Uy, by the way, wala gid galing ka mo basa-basa sini. Okay. Amin na ako magbasa kay drama sa radyo. Sang pagabot ni Jacob sang hapon halin sa uma, si Leia nagsugata sa iya kag nagsiling. Sino nagsiling? Leia! Ay, dapat ka maghulit sa akon
karon nga gabi tungod kay nagbayad ako para sa imo sang mandragura sa akon anak. Gani si Jacob naghulit sa iya sadto nga gabi. Wow. Ang Dios nagsabat sa pangamuyo ni Leah kag nagbusong pagitiwat ikalima nga anak nga lalaki. Kag si Leah nagsiling ng Dios naghatag sa akon sang padya tungod kay ginhatag ko ang akon ulimon nga si sa akon bana. Gani giningalanan niya ang iyang bata Isakar. Si Leah nagpusong liwat kag nagbata sa ika-anom nga lalaki para kay Jacob. Kag nagsiling siya, ang Dios naghatag sa akon sing maayo nga regalo karon ang akon bana. Magapasitungog sa akon tungod kay nagbata ako sa ika-anom nga lalaki. Gani giningalanan siya kay Zabulon. Sa pulihi, nagbata si Leah sang babayi. Kag ginhingalanan niya nga Dina. Uy, balaan nyo ni? Balaan ninyo nga may bata si Jacob nga babayi. Labalaban wala iman ni. So, tira ka bes magbata si Dina? Ito. Tira ka bes magbata ang timbang ni Dini Leah si Silpa. Ang timbang ni Raquel nga si Bilha, pira ka bata. So, piraran? Si Raquel may bata? Wala pa. Karon ang Dios nagdumdum kay Raquel. Ginpamatian niya ang pangamuyo ni Raquel. Kagibuot niya nga makapamata siya. Nagbusong siya kag nagbata sa isa ka anak nga lalaki. Kay nagsiling si Raquel, gikuha sang Dios ang akon kahuloy-anan pagisiling akon anak nga lalaki. Kabay nga Ginoo maghatag sa akon sa isa pagid ka anak nga lalaki. Gani giningalanan niya siya kay Jose, kag ang isa si Benjamin. So piratanan ang bata ni Jacob. 13 tira ka lalaki. Now karon naintindihan nyo na nga ang 12 ka tribo. Tungod kay 12 ka lalaki ang bata ni Jacob. Now karon diin kita nag-trace sa linyada ni Jesus. Nag-trace kita sa linyada ni Jesus. Nagagwa siya. Basa ko Genesis 29 verses 31 until Genesis 30 chapter until 24. No, so duwa ka verses. Okay, next padayon ako. Putan din tani ang dasun. Kaya din ninyo matulhan ang ngala ni Jesus. May nagwag dyan? May nagwag dyan?
Okay, tanaw ka mo sa screen. Na nagpatay. Tanaw ka mo sa screen yung kung pinagpatay. Ay, nagrinamo ka mo. Okay, palyang lang tao. Sa inyo kiraw-kiraw lang. Okay, sige. Ma-break ka mo, Anay. Pinali kami ng break nila. 10 minutes. Sige, sige, break time kita, Anay. Okay, okay. Go, go, go. Kulang pa? Gusto mo pa? Net?